Sige, mag-uuna rin ako. Mhm. Nag-uupo ako. Pinakasalan ko po yung babae na para kami lang naglalaro doon sa kanilang kapilya. Naglagay ng plastic na bulaklak, kunwari, that ni sa pisngi para kiss the bride. Then after that, legally po kami naging married. Kasi divorce po ako during that time. Kaya nagpakasal po ako sa isang worker na mawawala na po ng visa para lang po Oh. magkaroon ng permanent residency dito sa Canada. Meron Oh. pong kulang-kulang 100 na kasalan po dito sa kingdom ni Pastor Kibuloy na puro Mhm. peke. Dito lang po sa Oh. Canada ha, si And then, Sir Dindo, nakwento niyo rin po sa staff ko yung mga marriage scam. Yes, Maari niyo po bang ikwento iyan sa komite at kayo ba mismo ay kayo kayo rin ba nakaranas nito? yes po, yes po. Mhm. Ang nangyari po kasi Madam Chair, nung ako'y na-convert noong 2012, yung akin pong actually girlfriend ko siya pa noon, Oh. nagpunta ng Hong Kong. So mayroon akong 2 children na napadala sa Davao. Ah. Nag-request ako na padala sa Davao noong 2012. Nitong Mhm. 2013, may lumapit sa akin kung pwede, kasi citizen na po ako ng Canada nung time na yon. So sabi nila, pwede ba Brad na ganito? At unang-una, binigyan mo na ako, Brad, dito sa kingdom, obedience without questioning. So sabi ko, siyempre ang mga anak ko nasa Davao na. Nung pagkasabi sa akin na pwede ko ba daw pakasalan kasi mapapasuna yung visa. Mhm. Actually, medyo Oh. nahirapan ako kasi hindi ko, ang dami na nag-alok po sa akin may 20,000, hindi galing sa kanila, tagalabas pa lang. Mayroong galing sa Spain, sa Mexico, may Mhm. nag-alok sa akin, outside to sa kingdom. Hindi ako pumayag. Dito sa kanila, libre na nga. Pagkasabi nila, siyempre naisip ko, nandun yung 2 anak ko, parang Mhm. utang na loob ko ito. Alam mo yung utang na loob talaga? Hindi na nagkakamali ang Pilipino sa utang na loob Yan tayo nagkakamali sa mga desisyon Mhm. Paano kaya? Mhm. Sige, mag-uuna rin ako. Mhm. Nag-uupo ako. Pinakasalan ko po yung babae na para kami lang naglalaro doon sa kanilang kapilya. Naglagay ng plastic na bulaklak, kunwari, that ni sa pisngi para kiss the bride. Then after that, legally po kami naging married. Kasi divorce po ako during that time. So after po ng legal marriage, nag-isip na Sir ako kasi Dindo, sabi ko, naglalag po yung signal niyo. okay po. Okay po ba? Malinaw po. Narinig niyo po ako ngayon? Pag niyo Choppy po. paghang yung video nyo, pero Okay. ayan, parang parang umokay na po. Pwedeng Opo, sige. pakiulit yung part na sinabi nyo nagpakasal kayo dun sa babae. Yeah, nagpakasal po ako sa isang worker na mawawala na po ng visa para lang po Oh. magkaroon ng permanent residency dito sa Canada. So mangyari Mhm. po, dahilan po ako'y talagang naturuan ding sumunod po ako. Nagpakasal Mhm. at nagkaroon po ng babae. After that, nagkaroon siya ng permanent residence at siguro citizen na siya by this time. Mhm. Then nag-divorce po ako, nagalit po yung pinagsalatian po ako ng administrator na si Mariteo Canada, bakit ko daw Mm. dinivorce. So nagbiro nga po ako, bakit meron pa po bang susunod na pakasalan ako? May Pakasalan ko. wow, may So ganun po kasi ba? ngayon, Mhm. Madam Chair, idagdag ko lang po 'to, hindi lang po Oho. akong biktima. Meron Oh. pong kulang-kulang 100 na kasalan po dito sa kingdom ni Pastor Kibuloy na puro Mhm. peke. Dito lang po sa Oh. Canada ha. Si Mariteo Wow. Canada, kinasal din po yan sa isa niyang worker dito. Mhm. Madami po yan. Dandy Kabahog, yung Ferdinand Kabahog po, kinasal po din yan dito Mhm. ng puro mga peking kasal. Meron Mhm. pong Jeremiah Carion. Yan po Mhm. yung mga peking kasal. Ang pinagmamalaki pa nga ni Jeremiah, hindi lang daw isa ang kanyang peking kasal. Oh, Para wow. lang po ang isang worker. Nagtaka nga po ako bakit, ito pala, dito sa Canada, once ikasal ka, pwede ka mag-change ng family name in favor of whoever is who you want a family name is. Siguro po doon niya binago ang pagiging Carion nung nagpakasal siya kay Elizabeth, ha? Carion Canada. No, 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 Elizabeth, hmm?
Elizabeth Delis Carion, yung una niyang pinakasalan dito. Siya dating administrator dito sa Canada. Elizabeth Delis Carion. So you can actually choose your wife's family name to be your family name na. Sorry, sinong nagpakasal kay Elizabeth Deles Carrion? Si Jeremiah Yung Carion. Jeremiah. Naging Carion Okay ang po. family name niya. Okay po. At yung Mariteo, Canada, sino naman po siya? Siya po yung administrator at president nung ako po umalis ng 2019. Siya po, I think until now, she is also the administrator, pati po ng Australia. Okay. And nakakabigla yung bilang na sinabi nyo kanina, Sir Dindo, na may personal knowledge kayo ng higit 100 fake marriages dyan sa Canada para lamang magkaroon ng visa, magkaroon ng permanent residency at eventually maging citizen dyan po sa Canada. Yeah, most likely po. Most likely kung bibilangin mo Most yung likely. workers niya na wala nang status. Kasi more or less ang workers nung ako'y panahon na nandiyan pa ako sa kanila. Kasi ako rin yung nagtitraining ng mga workers para mapaayos ang kanilang operations. Kulang-kulang po 200 ang workers Okay. na pinapadala na either tourist or meron ng status dito. Pero ang may status na dito, yun na yung magiging leader tulad ni Dandy Cabajo. Yan. Ito po bang lahat ng 200 workers na train nyo, na tulungan ninyo, lahat po sila ay pumasok sa marriage scam or yung mga kalahati, yung more than 100? Maybe lesser po ng 100. Hindi ko po Lesser. masasabing 100. Okay. Kasi during the time na nandun po ako, sa aking bilang lang po is already almost 50 na po . That was 2019. Okay. 2020, 21, 22, 24. So, and he has been doing that modus operandi all the while para nga magkaroon ng status yung mga walang status dito. Okay. Maraming salamat po, Sir Dindo. You're welcome Hopefully, po. pwede po kayong magstay on kung may Okay po. dumating pang mga kasama ko sa Senado na maaari pong may tanong sa inyo. Pero ngayon pa lamang, maraming salamat po. And I'm sorry also you had to go through that painful experience. Salamat po. Sige po. Thank you, Sir Dindo. And You're welcome po. Okay po.